bakla, and welcome back to my channel. So for today's video, kami ay magsisipod mukbang kami, and at the same time, mag-answer kami ng questions. Nag-post ako sa Facebook, and then tinanong ko kung ano yung mga gusto nyong ibato na questions sa amin, and then meron ako dito. Pero kanina pa nagugutom si Sab, mga bakla. Bubuksan na natin. Bubuksan na natin ang seafood. So, eto na. Tarantan-tan-tan-tan. Kasya na to sa amin ni Sab. Ayan, tingnan nyo naman. Malaki naman yun. Ano boiling shrimp? Excited ka na, Sab? Magugas ka na agad ng kamay. Magugas muna ng kamay si Sab. Boiling shrimp yan, Mami? Hindi, juicy seafood. Ay, kala ko boiling. Para siyang boiling shrimp. Nakapunta na ba kayong boiling shrimp? Ayan, sarap. So, meron tayo ditong crabs. Charan! Meron tayong lobster tail and shrimp. So, hugas na ako ng kamay. Yab, ang sarap. Mukhang makakadami yata ako dito, ah. So, ayun mga bakla, mag-i-start na kami ni Sab. Pero, syempre, kailangan lagi akong may kanin. Si Sab ayaw niyang mag-rice. Anong una na mong kakainin? So, first question tayo, mga bakla. Sige, kunin mo na, anak. Wow. Ay, isang ganito lang. Ano ba yarn? Sige, sa'yo nagard lahat yan. Basta sa akin, importante meron akong itlog. So, first question. Ano po ang pagbabago na ginawa ni Sab noong nandyan na siya sa ibang bansa? So, si Sabrina, hindi ko alam kung alam nyo, alaga siya ng mama ko. So, kapag laking lola, alam nyo na. Walang masyadong ginagawa, and then spoiled, ganyan. Pero dito sa bahay namin, gusto ko siyang sanayin na pag may kinakain siya, kailangan niyang iligpit agad, or kapag may pinagkainan siya, kailangan niyang hugasan agad. Marunong na rin siyang magsaing, di ba, Sab? Marunong na siyang magsaing, and then marunong na rin siyang maglaga ng may question na very common, lagi kong naririnig, laging tinatanong sa akin, and parang sinagot ko na siya one time, pero marami pa rin nagtatanong. I try to ignore the questions, pero they keep coming back, ganun. So, to answer the question, ay, wala pa palang tanong, no? So, ito yung tanong, nakakausap po ba ni Sab yung tunay niyang father? Wala namang tunay at peking ama. Nasagot ko na to before, and sasabihin ko ulit, may mga parts ng buhay ko na parang ayaw ko nang pag-usapan just because nare-remind ako kung gaano kahirap yung buhay ko dati. And yung pag naisip mo yung dati, parang bumabalik yung pain, ganun. So as much as possible, ayaw ko siyang pinag-uusapan. But people keep asking, this will be the last time na sasagutin ko tong question na to. Wala po silang communication. Magmula pa nung una, hindi na siya naging part ng buhay namin. And we're very happy na buo na yung pamilya namin. I believe that fatherhood doesn't require DNA. May mga lalaking kayang magbigay ng bata sa'yo pero hindi nila kayang panindigan. May mga tao din na kahit hindi galing sa kanila yon, willing silang maging ama para sa anak mo. And I'm very blessed na nakahanap ako ng lalaking tatanggap sa aming dalawa ng anak ko. I know na inopen ko yung buhay ko sa public, pero may mga bagay na parang gusto kong i-keep ko lang sa sarili ko. And parang may mga kwento na parang ayaw kong ikwento sa iba. Parang gusto ko lang siyang i-keep sa sarili ko. So, yun! I hope that answers that. So, medyo na-adjust ko yung ilaw kasi parang ang layo masyado nung ring light namin. Kasi dapat doon kami sa labas, kaso medyo maingay. Puro tunog ng hon, ng ibon, mga ganun. Okay, next. Kailan po mag-i-school si Sabrina dyan sa Amerika, Ate Beyonce? Naka-enroll na po ba siya? Yes, naka-enroll na po siya. Mag-start yung school niya ng September 8. Pero in-enroll namin siya sa summer camp para may mga friends siya. Kasi namimiss mo na ba yung mga friends mo, Sab? Sino mga namimiss mo doon sa Pilipinas? Si Monica, tsaka sila Kambal, si Arjan yung kalaro ko na 2,000 years later. Meron ba itong laman po? Itong mapayat. Parang pakiramdam ko, itlog lang kinakain ko. Okay, next question. Excited ka na ba makita ang snow, Sab? Opo. Anong kinaka-excite mo sa snow?
para po laruin. Tapos hindi po ako magja-jacket. Babatayin po kitang snow. Hindi pwede hindi ka mag-jacket. Bakit naman hindi ka mag-jacket? Kasi? Initan nga. Alam niyo naman, I'm Elsa. Alam mo, ngayon parang naisip niya na parang hindi malamig. Hindi niya pa naiintindihan kung gaano kalamig dito sa Amerika. Pagdating ng snow, tingnan natin. Gusto ano siya, harit na siya ngayon. Kasi, si Ana ay bad daw si Elsa. Kaya pinalitan na nilang, Reyna. Bakit gumagawa ka ng sarili mong movie yan? Paano po ang way ng pagdidisiplina nyo kay Sab kapag makulit o matigas ang ulo simula ng pagkabata hanggang ngayon? Siyempre, nung nasa Pilipinas kami mga bakla, kapag may ginawa siyang kasalanan, papaluin ko siya. Kukurutin ko siya. Depende sa gaano kabigat yung kasalanan ginawa niya. Pero syempre, hindi naman yung sandali lang anak. Hindi naman to the point na parang ang tawag dito, parang minamaltrato mo na yung anak ko. Hindi naman ganun. Gusto ko lang na parang matakot siya, ganun-ganun na parang hindi niya naulitin. Pero si Sab yung tipo ng batang kahit sigawan mo, hindi yun umi-epekto sa kanya. Kailangan mo siyang kausapin ng masinsinan. Kailangan mo siyang kasi kahit anong sigaw mo sa kanya, hindi siya makikinig sa'yo. Kailangan mo talaga siyang kausapin siya na malayo sa ibang tao. Pag dinidisiplina ko yung anak ko, kailangan walang ibang nakakakita. Kasi ganun yung ginawa ng mama ko sa amin dati. Pag may kasalanan kami, hindi niya kami pinapahiya sa labas ng bahay. Hindi niya kami pinapalo sa labas ng bahay. Pag may kasalanan kami, lagi yung sinasabi, mag-usap tayo sa bahay. Or sa bahay ka lang. Or mag-usap tayo mamaya. Pag yun yung mga linyahan ng mama ko, Diyos kung matakot-takot ka na. So, ganun yung ginagawa ko kay Sab. Ngayon naman dito sa Amerika, bawal pumalo ng bata. So, ginagawa ko dahil yung parang kalaro niya ngayon is lagi yung iPad o kaya kundi ako o kaya yung anak ng kaibigan ko. Pag may ginawa siyang kasalanan, gagawin ko, kukunin ko yung iPad niya. O kaya, nandyan sa kanya yung iPad niya, pero naka-screen time. So, pag tinurn on ko yung screen time, hindi niya magagamit yung iPad niya. So, may control pa din ako sa iPad niya. Nakikita ko kung anong ginagawa niya doon. So, yun. Pero meron naman siyang TV sa room. So, kahit kunin ko yung iPad niya, pwede siyang manood ng YouTube doon. So, ganun ko siya disiplinahin. Tsaka, kinakausap namin siya ng masinsinan ng asawa ko. Kasi ayoko nang parang puro sigaw. Siguro sa kanya kasi hindi nag-e-effect. Pero sa akin, pag sinigawan ako ng nanay ko, talagang takot na takot ako. Iba na kasi mga bata ngayon, no? Mga bakla, nakaka-stress. For both po, gaano po kayo kasaya ngayon na kasama nyo na ang isa't isa? At ano po ang masasabi niyo tungkol sa pagiging spoiled daw ni Sab masyado? Not a basher po fan po ako. Madami lang akong nababasang ganun na comment. Siguro yung mga nagko-comment at sinasabing parang masyado kong ini-spoil yung anak ko is yung mga taong walang anak na babae or wala pang anak. Kasi hindi nila alam yung feeling na magkaroon ng anak. Pinanganak ko si Sab, walang-wala talaga ako. As in, wala akong pera, wala. Ngayon na meron okay na ako sa buhay, bakit hindi ko ibigay sa anak ko yung mga bagay na hindi ko naranasan dati, 'di ba? People think na I'm spoiling her too much just because I give the things na hindi ko kayang ibigay dati. Pero iba-iba tayo ng parenting style. Pwedeng sa tingin mo ini-spoil ko siya, pwedeng sa akin hindi ko siya ini-spoil too much. Gusto ko lang maranasan yung mga bagay na hindi ko naranasan dati. Pero ayoko siyang lumaki na parang iniisip niya na isang ganto lang niya, bibigay ko lahat ng gusto niya. Hindi naman nakikita ng mga tao kung ano nangyayari behind the camera. Hindi naman parang lagi siya nagpapasaway. May mga bagay din siyang nagagawang maganda. So, doon ko siya nire-reward. And then, magsalita sana sila ng ganon kapag may anak na silang babae. So, andito na yung jusawa ko. We're vlogging. Looks like you're vlogging and eating. Yeah, we're doing Q&A. You wanna come say hi? I'm only eating eggs. Sabrina is eating... You come here. 2,000 years later. Okay, next question. So, there's a question here. Nakakausap na po ba ni Sab yung daddy niya without translator? So, they're asking if you're able to like communicate or talk to Sab without using translator. What do you think? Yeah. Sabrina is learning how to speak English, and I think that she's starting to communicate with my husband without the translator anymore, and I think she's doing pretty good. What do you think? Awesome. We speak the same language. Sam, ice cream? Okay, next question.
kinakabahan ka po ba pag nag-school na si Sab? Kinakabahan ka, anak, pag nag-aaral ka na? Bakit ka kinakabahan? Siyempre, hindi pa ako masyado pong marunong mag-English. Matututo ka, anak, kapag puro Englishero na yung mga kasama mo. Diba, sa Montessori, yung mga classmate mo dati, mga Englishero, tas umuwi ka sa bahay, ina-English mo na ako ng very light. So, parang pareho lang din, anak. Matututo ka dahil bata ka pa nga, mas mabilis kang matututo. Yung ba kinakabahan ka na mabully siya for her safety given yung recent events dun sa US? Hindi ako natatakot na mabully yung anak ko just because I raised her na palaban just like me. And then, like ko naman sinasabi sa kanya na kung walang ginagawang tinuturuan ko siya na parang wag ka magsisimula ng away. Kapag inaway ka, wag kang magpapatalo. Pero syempre, wag pisikalan, ganun. Ang sabi ko, ano like mo sinasabi sa'yo pag inaway ka? Huwag po papatulan. Wag papatulan. Or, kapag sobra na, patulan mo, tas ikaw yung iiyak. Tapos, ikaw yung unang iiyak at magsusumbong. Ganun. So, yung anak ko, hindi siya pwedeng i-bully. And then, hindi ko lang papanoorin yung anak ko na binubully. Like ko siyang sinasabi na, kapag may something, anak, lagi mong sasabihin kay mami. Kapag may problema, lagi mong sasabihin kay mami. Pag meron pong secret, sasabihin po kay mami. Kahit anong secret, di ba? Ako yung pinaka nagmamahal sa'yo sa buong mundo, di ba? Next question. Nakapag-enroll na ba si Sab sa school sa Amerika? Yes, nakapag-enroll na po siya. September 8 po yung kanilang pasukan. At babalik ka pa ba sa AT&T store or work or ibang industry pag komportable na si Sab sa Amerika? Yes, kapag okay na si Sab, kapag may mga friends na siya, pag nakasettle na siya dito sa Amerika, gusto ko nang bumalik din sa work kasi iba yung feeling na may ginagawa ka everyday, parang feeling mo productive ka. Not saying hindi ako productive everyday nandito si Sab kasi I get to spend time with her. Parang nabubunan ko yung mga taon na parang hindi ko siya nakasama, parang bumabawi ako sa kanya. Pero syempre, pag nag-aral na si Sab, habang lumalaki na siya, magkakaroon na siya ng sarili niyang buhay. Parang, ayoko naman malungkot lagi, ganun. So, mas maganda kung mag-work ako. Laging tinatanong sa akin na question. May plan ka po ba magkaroon ng kapatid si Sab? Gusto po ba ni Sab magkaroon ng ading or kapatid po? Yes, meron kaming plan. Parang siguro pag binigay ng Diyos, parang gusto namin next year sana kapag medyo nakasettle na si Sab. Kasi parang importante sa akin na makabawi muna kay Sab. Makabawi bilang ina or magpakaina sa kanya kasi nung bata siya hindi ko naman siya masyadong naalagaan kasi nga nag-aaral ako or nag-work. So parang this is the perfect time for me na bumawi sa kanya sa mga taon na hindi ko siya nakasama. Ganyan. So inisip ko kasi mga bakla, paano ka magpapakananay sa pangalawa mong anak kung hindi ka naman naging nanay sa una? Ayokong maging unfair kay Sab na basta-basta na lang, okay, nandito na siya, mag-aanak na ako. So, ang focus ko na is yung second baby. Parang di ko na siya maaalagaan, di ko na siya may papasyal, ganun. So, meron akong parang isang taon para bumawi kay Sab, para mamasyal kami, ganyan, nandun mag-family time. And then, next year, hopefully, pag binigay sa amin ng Diyos, kapag okay ng lahat, gusto ko din magka-baby. Dalawa? Oh my God, no, I can't. So, mga bakla, ako gusto ko ng boy kasi, kapag meron kang anak na babae, para ka nakikipag-away sa sarili mo. So, kung ano yung ugali mo, mas malala yung ugali ng anak mong babae. So, parang si Sab, she's enough. Parang, hindi ko alam kung kaya ko pang mag-handle ng dalawang ako. So, sana lalaki, pero wala naman tayong magagawa kung ano bibigay ng Diyos, diba? Ano pangalan ng ading mo kung magkaka-ading ka? Lalaki. Oo. Ano? Kaiser. What is your biggest fear? My biggest fear is mawala sa mundong ito. Just because inisip ko kung mawawala ako, sino na lang magmamahal sa asawa ko. And then, inisip ko na parang sino na lang mag-aalaga sa anak ko. Parang pakiramdam ko walang ibang magkikare sa pamilya ko, sa mag-ama ko, kundi ako lang. Na parang sino na lang mag-aalaga kay Sab pag nawala ako, ganun. So parang natatakot akong mawala sa mundong ito. But at the same time, minsan may mga pagsubok ang buhay na parang gusto mo nang mag-give up. Still, they are still the reason why gusto mong mabuhay. Parang gusto mong lumaban. Kasi po dati po, kahit lahat ng pag matutulog ako ng isang gabi, tamo, iyak ng iyak. Ba't ka umiiyak? Siyempre po, namimiss po kita, di ko po kayang wala ka.
Ano yung sinasabi mo sa akin na nakikita mo yung... Ano yung nararamdaman mo nung nag-aaral ka na wala si mami na nasa Amerika ako? Malungkot ako, mami. Nakikita ko kasama nila mama nila, tapos ako hindi, malungkot lang ako. Pero ngayon, masaya ka na na tapos mami, yung nag-school ako, dun sa baryo, diba, pag mag-school ako, mag-isa lang akong uuwi. Wala akong magsusundo sa akin. Ako lang mag-isa. Lalakad lang ako, diba lang, dapat lang ng bakay. Pero ngayon, anak, andito na si mami. Lagi na lang kitang susunduin sa school. Lagi na akong nandoon, kahit anong okasyon sa school mo. Kasi sobrang saya ko ngayon kasi nakita ka, nakakasama na kita. Sino ka mas love mo? Si mami o si daddy? Mami. Happy ka na nandito na si daddy? Okay. Happy ka na parang kompleto na yung pamilya natin? Gano'n ka ka-happy? 100%. Lalab. Ano yung mga ginagawa ni daddy mo na gustong-gusto mo? Yung kasama po niya ako na naglalaro po tayong tatlong magpapamilya. Ano pa? Magkakasama po tayo. Mga bakla, dito na natatapos ang ating mukbang with Q&A video for today. Thank you so much sa mga nag-drop ng questions. And kung may mga questions pa kayo na hindi ko nasagot, mag-comment na kayo sa baba, comment down below. And don't forget to subscribe my channel. And thank you so much for watching this video. God bless you all. See you on our next vlog. Yarn.